Maraming bagay o karanasan sa buhay ang hindi natin inaasahan. Pero madalas, ang pagsubok na ito rin pala ang uukit para tuluyang gumanda ang takbo ng ating buhay. Ganito ang naging kwento ni Maryla Alfonso. Pareho silang seafarer ng kanyang asawang si Roy. Husband ko po is a nurse by profession, pero nag-waiter po siya. Kasi gusto niya talagang kumita. Ako naman by accountancy graduate na sinuhahan ko lang yung best friend ko mag-apply sa barko. Ako po yung natanggap. At sa loob ng halos 20 taon sa barko, nagbuhay milyonaryo silang mag-asawa. Ang cycle kasi ng seafarer, sasampan ng barko, work, work, work. Ang daming pera dun. Ang daming pagkakakitaan eh. Bili, bili, bili. Kasi wala namang nagturong mag-ipon eh sa amin. So, ang mindset doon, once na kumita ka ng pera, pag uwi mo ng Pilipinas, gagastusin mo. So, ang lagi mong iniisip, ano bang magandang bilhin pag uwi natin? Yun talaga lagi. So, pag uwi, gastos. Gagastusin lahat yun. Parang hindi tama yung sinasabi nilang seafarer, mga one-day millionaire. Totoo yun. Nangyari sa amin yun. So, aalis ng ubos. Wala na namang pera. Uutang pa kami niyan. Kasi ang thinking, kikita naman pagbalik, pagsampa. So, yun ang nangyayari. Babalik na naman kami ng barko, uuwi ng rich, aalis na naman ng poor. Hanggang sa sinubok ang kanilang buhay pinansyal. Nang humarap sa gahiganting medical bill si Marla nang magkasakit ang kanyang nanay at tatay. Milyon-milyon po ang nagastos talaga namin sa mother ko kasi twice po na angioplasty. Tapos nag-pacemaker pa later on. Ang perang inipon, kikitain pa lang, nakapunta doon. Father ko naman ang nagda-dialysis, 4 years pong dialysis. It's because wala kaming income, uwi. Lahat ng seafarers, lahat ng OFWs, uwi. Walang income, pero tuloy-tuloy ang medical expenses po namin. Kailangan namin magbenta ng bahay, yung brand new naming sasakyan, kailangan namin ibenta. At dahil hindi nga nila napaghandaan, walang natira sa naipundar nilang mag-asawa. Halos mawala ng pag-asa dahil sa matinding pagsubok. Hindi nila alam kung paano muling magsisimula hanggang sa dumating ang IMG sa kanilang buhay. Actually, in-invite ako ng kasama ko rin sa barko, si Miss Evans. So, casino dealer din siya sa cruise ship. So, in-invite niya ako. Dinedma ko pa siya. Tapos, sabi niya, after a year, pinalo up niya ako, kamusta ka na? Ganon. Eksaktong nag-pandemic, wala namang nasa bahay lang lahat. So, nakinig ako. Wala pa rin ako naiintindihan, pero umuo ako. Sabi ko, okay, sige. Pero actually, ang pinakagusto ko doon is yung Kaiser. Kasi dahil nga sa medical, sabi ko, hindi pwede mangyari ito sa anak din natin. Natutunan ni Roy at Marla ang mga paraan kung paano sila muling makakabangon. Kapwa bahagi ng IMG community at kasabay ng pagbabahagi ng kanilang karanasan ay ang misyon ng pagtuturo ng tamang pag-iipon at paghahanda para sa magandang kinabukasan. Napakasarap gawin ng IMG. Unang-una, nakakatulong tayo. Talagang goal namin na bago kami matulog, a night before, may activity na kami for the next day. So, yan na yung parang everyday namin. Kasi, it's a mission na talaga. 3 years kami sa IMG na, lumalaki na rin yung puso namin. We are in the right environment. Napakasarap na may kasabay kang nag-iipon. Napakasarap na may nagpupush sa'yo. Kasi, it's a total peace of mind. Ipupush ka, lahat ng products natin design talaga na makakapag-ipon tayo ng tama. Dahil sa IMG ngayon, talagang nakakabayad na kami ng utang, may time freedom, kasama na namin ng pamilya namin, lalo na ang anak ko. At saka talagang nabigyan kami ng peace of mind dahil sa tamang pag-iipon. Maraming salamat, IMG.